Guys, this morning ay nagulat po talaga ako dahil may nagbigay po sa akin ng regalo as a gift sa halagang $1,750 in Philippines na sa mga 65,000. I mean, anong klaseng gimmick po ito para bigyan po ako ng ganyang kalaking amount? Never ko po itong inexpect. Napagising ko po, ito agad ang nakita kong notification na may nagbigay po sa aking gift na ganyan po kalaki ang amount. I mean, what? Sino po ang magbibigay po sa akin na napakalaking halaga po na pera, $1,750 ay napakalaking pera po yan dito sa Australia? Ang nasa isip ko po, baka nagkamali po ang taong ito dahil meron po talaga akong website na it's your choice if magbigay po kayo sa akin ng $5 as a gift. Choice nyo po yun. Wala naman pong pilitan. So, nung nakita ko po yung notification na may nagbigay po sa akin na ganyan po kalaki ang halaga as a gift, naramdaman ko agad na there is something wrong. There is something wrong. Wala pong magbibigay na ganyan po kalaki dahil idol niya ako or kahit sino po na ina-idolize natin. Wala pong ganyan na magbibigay lang tayo, mag-giveaway lang tayo na ganyang kalaki na pera. So, straight away, I can feel there is something wrong. Naramdaman ko po ang taong ito na nagbigay po sa akin na ganyan po kalaki, $1,750 as a gift, baka po ito ang isang Pinay na nag-order po sa akin na 100 kilos of cherry. Sa totoo, kinalimutan ko na po talaga yung nangyari. Kasi at the end, ay nagiging positive din siya at nagiging blessing sa iba. But, could it be naging feel guilty po siya sa nangyari dahil nakita niya po talaga yung ginawa niya sa amin. Wala po talaga akong ibang maisip kung sino po ito ang magbigay sa amin na ganito po kahalaga. Dahil yung Pinay po na nag-order po sa amin previously, very fresh, mga 5 days ago or 6 days ago ang nangyari, ay similar lang po yung amount na sana yun po ang kikitain namin kung nabinta po namin yung cherry. At ito po yung binigay sa akin, today lang po talaga. Binigay po ito sa akin as a gift. Natuwa po ako dahil is such a very generous to you. Yung pangalan niya po ay nakasulat ay Ross, pero wala po siyang binanggit or sinabi po na para saan po ba ito? Baka mag-order po kayo ulit ng cherry or binigay niyo po ba ito sa akin as a gift? Dahil wala siyang sinabi or nag-email or nag-message lang sa akin sa Messenger, I'm wondering kung para saan ang pirang ito dahil it's $17.50. Napakalaki po yan as a gift for me. Normally po, nakaka-receive po ako sa mga taong nagbibigay gift po sa akin, $5. Especially nung nag-delivery po kami, may mga nagbibigay po sa amin as a gift, $5. Siguro tip na din po yun sa amin pag-deliver sa kanila. Which is, I'm very thankful sa inyo po, mga nagbibigay po sa akin as a gift. I really appreciate, especially po, nagbabayad din po ako sa website. Sa totoo, hindi talaga ako mapakali nung natanggap ko po ang perang ito. Kasi hindi siya scam. As in, nandyan talaga yung pera sa website ko. Pero hindi ko alam kung ano po ang purpose. Hindi ko po alam kung ano po ang intention po sa akin. Bakit binigyan po ako ng ganito kalaki na amount. Ang inisip ko talaga, baka ang isang Pinay po ito na nag-order po sa akin na 100 kilos of cherry na kinancel, baka na-guilty po ito. Dahil when I upload that video, nakita niya po talaga, binash po talaga siya ng maigi. Although, hindi natin siya kilala, hindi ko siya kilala kung sino po yun ang gumawa sa amin na nag-order lang for nothing. Pero, I'm still happy and blessed dahil naibigay ko po ito sa charity. Nung nakita ko po na may nagbigay po sa akin ng regalo, not instantly that I am very happy na matanggap ko po ang perang ito. Dahil sa nangyari po, it's very hard to trust na tatanggap ka lang ng pera na hindi mo alam kung saan galing at bakit ka binigyan.
it's really hard to trust, especially po pagdating po sa pera. Ang ginawa ko po, I tried to contact this person na ang ngalan niya ay Ross. Hindi ko po alam kung totoong pangalan niya ito dahil yung nag-order po sa akin last time na 100 kilos ay yung pangalan niya ay Jenny. Ngayon naman ay Ross. I tried to reach out to her. Sabi ko, ito po ay si Maria Lassen. Natanggap ko po ang regalo nyo. Of course, I really appreciate, pero hindi ko po matanggap ang gantong kalaking amount. So, ang gagawin ko po ay ibabalik ko po sa inyo ang pirang ito. You know what, guys? Kung siya man ang Pinay na nag-order po sa akin na 100 kilos of cherry at kinancel niya, I am very happy kung siya man ito. Meaning po, na feeling guilt po siya. Meaning po, alam niya yung ginawa niya ay mali po. Dahil po yan sa tulong nyo, doon sa comment section ay nakita ko po talaga ay hindi natin tinotolerate ang mga gantong Pinay ang ugali. At yung video ko kasi parang naging open forum po siya sa lahat ng mga Pinay abroad na di-share their experience na kapwa Pinay din po natin na sinisiraan po tayo. And I think the worst comment I have read is like, sana hindi po yan makatulog ang nag-scam po sa inyo at babalik po sa kanya 100 times yung gaba, you know. So, siguro nabasa niya yun. And she realized this is not good. Marami po sa akin nagpe-praying and it's not nice when someone's saying very bad to you. It can really hurt your feelings, but ito lang po ay baka lang po. Sa totoo, kinunta ko talaga yung taong ito na nagbigay po sa akin ng regalo dahil nung nag-purchase siya sa website ko, may email siya doon. And then, nag-respond po siya sa email ko. Sabi niya, bigay niya talaga ito sa akin as a gift and she is feeling sorry to me from what happened. Kung may nag-order po sa akin na 100 kilos. Pero nasa isip ko talaga na hindi tayo basta-basta maniwala yung mga sweet words, good words. Kasi wala tayong idea kung sino po ang behind of this. And we have no idea kung ano po ang intention po ito sa akin. Kasi nakakatakot na these days, pag may mga involved na po na pera, hindi po natin alam kung ano ang maging consequence po sa atin. Especially po sa nangyari sa akin previously. So straight away, sa website ko, I give her full refund. At the same day, I give her a refund. Kung siya man po talaga ang Pinay na nag-order po sa akin na 100 kilos and kumbaga parang nagilty siya, gusto niya itong to make up, okay lang po. I really appreciate kung kayo po ito na na-realize mo na mali talaga yung ginawa mo. Di mo naman talaga nakuha yung products namin, yung cherry po namin. At least ay nasa amin yon ay hindi nyo po nakuha. Kaya it's all good. Kasi hindi ko naman talaga din makita yung point kung tanggapin ko po ang pirang yan at hindi naman namin nabigay sa inyo ang cherry. Kung na-realize nyo po na mali po yon. Kasi these days in the world, ang dami na pong gimmick ng mga sariling kapwa Pinay, Pinoy po. Ang dami pong gimmick just to destroy you or just sisiraan ka. Hindi natin alam. Kaya pag pera na po, ay wag po tayo basta-basta lang magtiwala. I learned so many things after what just happened. Baka may magsasabi dyan, sayang Mariel, sana tinanggap mo bilang gift naman yan. Regalo naman yan para sa'yo, hindi mo naman pinilit. Ay hindi ko rin yan magagawa. There's always a charity out there na mas deserving po nila kaysa sa akin. Kasi for me as a vlogger, hindi po ako nagtitik advantage sa tao na to give me that amount. No, I won't do that. And sa daming gimmick na sa panahon ngayon, hindi natin alam kung may purpose po ba yun ang pagbigay sa akin or may bad intention. What if iba pala yun ang nagbigay sa akin? What if hindi pala yung Pinay na nag-order sa akin? For me, kahit gaano pa po kayo kayaman, wala pong basta po tao na magbigay lang in one click in that amount to someone else. Just to be safe to my family, kasi super fresh pa po yung nangyari sa scam. Hindi po ako basta-basta magtatanggap lang ng mga ganyan amount.
Hindi ko alam kung ano ang maging kapalit nito. So, better to be safe than sorry. Kaya, kung sino po kayo, I really appreciate sa inyong pagka-generosity. But kung gusto niyo po talagang magbigay ng mga ganyang amount, there is a lot of charity out there na mas deserve pa po sa akin. The reason why I filmed this, kasi kung siya po yung Pinay na nag-order po sa akin na 100 kilos, kung kayo man ay I want you to stop bashing her and God bless to her na kung na-realize niya ay mali po yung ginawa niya. Kasi that's the most important eh. People are not perfect. People are not perfect. Nagkakamali talaga tayo. But the most important is we have to learn from our mistake. And Sylvester is here! Hi! Alam nyo guys, hindi po ako proud na ipakita sa inyo ang kalat. Makalat po dito, marami pong toys si Sylvester everywhere, which is normal pag may anak po tayo. Dahil we let our son to play. Like yung ginagawa natin before, yung mga bata pa tayo ay naglalaro po tayo. Hindi lang po yung puro gadget, puro TV. Meron po kami ditong malaking TV sa bahay, pero hindi po yan palaging naka-turn on. At may mga araw po talaga for a few days ay hindi po yan naka-on. The reason is, hindi po namin pinababad po talaga yung anak namin sa television or gadget, internet. Kasi uso na ngayon, kahit 3 years old, may sariling tablet, may sariling cellphone na. Yung anak po namin ay wala po yung sariling cellphone, wala po yung sariling tablet. Kasi for me, pag yung bata nakababad sa internet, nakababad sa TV, nagiging torn zombie po talaga siya. Believe me or not, yung bata po talaga ay nagiging zombie zone po talaga sila. At hindi lahat sa TV ay educational po siya. So, we prefer po talaga na maglalaro yung anak namin yung totoong toys po talaga instead nanonood lang ng cartoons. At kung ganun po kasi yung bata, ay madali lang po talaga sila maboard when they only relying from the internet or TV to entertain themselves. Hindi na po sila marunong maglaro, hindi na maka-entertain po yung mga laruan sa kanila. Madali lang po talaga maboard. Kaya habang maaga po mga mother, huwag niyo pong pasubrahan pagbabad sa television yung anak niyo or sa cellphone kasi sometimes nagiging agresibo po yan sila. Base lang po yan sa experience po namin. Ito po yung ginagawa namin. It's okay kung gumagawa po sila ng kanat. At the end of the day, just guide them to clean up their mess. Hi! Bagong tupi na si Sylvester. Tinupihan ko po siya. Sylvester, today, we have to clean up your toy, okay? Can you help me? Yeah. Very good. Very good, Sylvester. So did you see that box? We will put all the toys there, okay? Oh, that's gonna be such long. Yeah, I know, but we have to do it. Let's go! It's all done. Madali lang maglinis, isn't it? Subscribe to Mama for this vlog. Subscribe! Po tayo sa backyard po namin. Tingnan niyo po yung ampalaya namin ay very, very healthy. Actually, meron na pong bunga. Can you please show us your hand? Ayan, ganyan na po kalaki yung ampalaya namin. This is our biggest ampalaya. Pero obviously, hindi pa po yan ready. And yung iba ay dito, nagtatago. And that's the number 2. And dito sa other side, they're everywhere actually. Yung iba ay BB pa. Makikita mo yung BB. It's somewhere here. Ang hirap pong makita because yung kulay nila ay kulay green pag BB din. This one, look. There's another one. We have another big one here at the back. That's it. We are expecting mga around 2 weeks ay makaharvest na po kami ng ampalaya. Sylvester, are you excited to eat our bitter melon? Yeah. Definitely. Sylvester ate bitter melon when we're in the Philippines. Marami pong baby as in. I think mga nasa 20s po when I counted it yesterday, baby ampalaya. So, yes, we are so happy na mataba po yung ampalaya namin. Thanks for watching, guys. I will really appreciate if you click the like button and subscribe. Bye!